Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. Ang topic po natin ngayon is covenant. So kapag sinabing covenant, it is in the Bible. A covenant is a sacred binding agreement between God and His people. A biblical covenant is more than a contract. It is a divine commitment that establish a relationship between God and humanity. Covenant in the Bible typically include blessing for obedience and consequence for disobedience. So ayon po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. So, ang Diyos po natin ay matapat na kung saan ang mga kasunduan niya ay tinupad niya kung asa ng mga nagmamahal sa Kanya. So, ayon po sa ating katuruan, the term covenant helps us understand the entire Bible. So, importante ang covenant para maintindihan natin ang Bible. Dahil ang Diyos ay nakipag-deal sa atin. So, nakipag-relasyon sa atin sa pamamagitan ng covenant. So, kumbaga, kasunduan, promise. Nung time pa lang na nilikha ng Diyos si Adan ay meron ng covenant, partnership, kumbaga mag-rule yung Lord sa buong nation sa pamamagitan ni Adan. Kaya nilikha si Adan according sa imahe ng Diyos. So next is God is covenantal God who refers to His people through covenants. So, yung Diyos po ay gusto makipagrelasyon sa atin, gusto makipagsundo sa atin. At ito yung ay covenant. At ang Diyos natin ay tapat sa atin. Covenantal. Hindi binibigo ang kasunduan niya sa atin. Kung paano tayo maging tapat paano siya maging tapat sa ating mga karelasyon o kahit sino man, dapat ganun din tayo sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ay pinaka-faithful sa atin at ganun din sana tayo sa Kanya. So next is, God Covenant Community has an obligation to be faithful to Him. So tayo daw pong Body of Christ Covenant, nakikipagtipan sa Diyos. So meron tayong obligasyon na maging tapat sa Diyos at wala tayong ibang Diyos maliban sa Kanya. So, merong faithfulness and merong pagsunod. So, para naman po sa ating applications, ask God for forgiveness of being covenant breaker. So, hindi natin matatanggihan ng Diyos ay tapat sa atin at hindi tayo tinalikuran. Pero tayo lagi tayong nangangako sa Diyos, pero binibreak din natin ito. At hindi tinutupad ang promise sa Diyos. Kumbaga mga covenant breakers tayo. So, may kasunduan tayo sa Diyos, pero lagi natin binabiolent. Or, ang kasunduan natin na iyon. So, next is, thank Jesus for being our covenant keeper. So, magpasalamat tayo kay Jesus Christ because He kept the covenant. So, kumbaga, si Kristo ang nakipagsundo sa Diyos upang tayo ay maligtas. Si Kristo ang susunod sa utos ng Diyos upang ang lahat ay mabilang sa covenant keeper instead of covenant breaker. Kaya hindi na tayo nakakaranas ng parusa, kundi pagpapala na. So next is celebrate all the blessings we continue to receive through Christ Jesus. So lahat po na natatanggap natin ng blessings is i-celebrate po natin yun. And magpasalamat tayo sa ating Panginoon, kundi dahil sa Kanya is hindi tayo mabilis. Ayun lang po, maraming salamat.